In a while, and I'll do my skincare for today with you. So first, ano bang chika natin ngayon? So it's been a while hindi ako nakapag-vlog about skincare, so let's do it today, right here, right now. Kasi may oras ako. Friday kasi ngayon, so I have a lot of time. We all have the time. So first, Vaseline. Vaseline. Ito yung best friend ng lahat. I'll put it here. So, ano ba pag-uusapan natin ngayon? So, maybe let's talk about abundance mindset and ano ba yung isa? Yung lacking mindset ba yun? Or ano ba yung isa? The other one is the scarcity mindset. So, mostly kasi sa ating mga Pinoy, or sa atin as a whole, we are taught or nakaprogram na sa atin, or ever since we are children, kids, nakaprogram na sa atin na parang ang hirap-hirap maabot ng mga gusto nating bagay, or ang hirap-hirap yumaman, ang hirap-hirap maghanap ng pera. Yun yung naka-mindset sa atin before, or kahit ngayon, sa generation ngayon, meron pa rin ganyan. Yung meron tayo, ang lakas-lakas ng hold natin sa mindset natin na lacking or scarcity, yung mahirap, lahat mahirap, which is kung i-change mo perspective mo sa utak mo, maaari namang lahat ay madali eh. Yung ganon, yung positive yung mindset natin, be. Wala kasi ako kung saan mo i-focus yung energy mo, yung sarili mo, yung utak mo. Yun talaga yung mag-manifest sa buhay mo. So, if yung focus sa utak mo or nakatatak na sa brain cells mo is mahirap kumita ng pera, mahirap maging mayaman, mahirap pa-reach yung mga goals. So, magiging mahirap talaga, be. Kasi hindi ka naniniwala sa sarili mo na ma-achieve mo yung certain thing na gusto mo. And I believe na whatever is meant for you will never pass you by. Like, kung yan ay para sa'yo talaga. Walang makakakuha niyan, walang mga bagay na magpapapigil na makuha mo yung bagay na yan. As long as naniniwala ka na deserve mo yan, at makukuha mo yan in the right time, in the right way. At saka, yung dreams mo na yan, or yung bagay na gustong-gusto mo makuha, is unexpectedly lang dadating sa'yo na parang surprise, parang hindi mo siya in-expect na darating siya sa'yo. Ganun lang yun. So, dapat, ang isipin natin is abundance mindset. So, dapat i-change natin yung utak natin from scarcity mindset, yung walang-wala, yung mahirap, yung walang pera, ganun. Tapos, yung hindi natin mabibiling ganun. I-change natin to abundance mindset. Ang abundance mindset is yung iisipin mo, how will I achieve that thing? How will I buy that bag? How will I get the money para makapag-travel ako? How can I get the money para mabili ko yung bahay, yung kotse na gusto ko? So, ganyan lang. So, i-change natin yung mentality natin from scarcity mindset to abundance mindset. Kasi kung naniniwala ka na it will come to you, ibibigay yan ni Lord, ni universe sa'yo, kung anong divine being yung pinaniniwalaan mo. Because, ganyan lang talaga yan. Chill lang talaga. If you will think that money will come to you, it will come to you. If you love money, money will love you also. So, ganun lang. Huwag nating i-demonize yung pera. Because, kahit anong gawin mo, lahat ng tao kailangan ng pera. So, huwag mong i-demonize na may imperno ka kasi mukha kang pera. No. Everyone needs money. And you can use that money para maging mabuti or better or ma-improve yung buhay mo. Kasi ano ba yung punot dulo ng pinag-aaway ng pamilya ng mga parents mo? Di ba pera? Kasi wala kayong pambili ng pagkain. Sabi ng ilan, money can't buy happiness. No.
it can bring happiness to you. Especially if nakakapag-travel ka, matutuwa ka niyan, happy ka. Makakabili ka ng gamit, pagkain na gusto mo. Matutuwa ka niyan. So, it can literally buy happiness. So, huwag nating i-demonize yung pera, besh. Huwag ganun. Moisturizer muna tayo before ako maging war freak dito. Pang, trivia. For facto, naranasan ko na to before. If you want to get something or if gusto mo ma-achieve yung bagay na gusto mo, like gusto mo yung business mo, maraming buyers, gusto mo magkapera ka to buy that house or car or anything that you want, you should give. Magbigay ka muna bago ka makareceive. Ganun yung rule dito sa universe, dito sa mundo natin, dito sa buhay natin. If you give, eventually babalik yan sa'yo ng 10, 20, 100 times. So, magbigay ka bago ka mag-receive. Try mo yan. Like, out of nowhere, mag-donate ka sa charity or sa simbahan or sa mga tao na feeling mo need ng help. Out of nowhere, within the day or in just a few minutes after mong mag-donate, bang! Ganon. In just a snap, may babalik sa'yo na mas malaki. Promise, I've been there, done that. So, ma-amaze ka na lang because hindi ka naman nag-expect talaga na may balik yung binigay mo sa tao na yun. But, may babalik talaga sa'yo in another form or in another way, in another kind or type of blessing. So, yun. If you want to achieve something give first. It will return to you. Especially if yung intent mo ay mabuti rin naman. Yung wala kang inaapakang tao and you give without expecting any return. Like, ang Diyos na lang ang bahala na magano sa kabutihan mo, ganun. Babalik at babalik yan. Yan ang gagawin mo yan. And of course, don't forget to be grateful. Bonds para sa day cream natin. Yan. So, wag tayong sabi na, mantay kwarta, oy. Gisaya na ako. So, wag kayong ganyan. Kasi walang-wala talaga. Kung wala kang, sasabihin mo na walang pera, wala talagang pera. As in, zero. So, wag ganun. Imposible naman na wala talagang pera, no? Magkakatotoo yan. Kasi whatever you will say is like a form of prayer. So, nagdadasal ka na wala kang pera. So, ingat-ingat kayo sa sasabihin nyo, guys. Because, kung ano yung sinasabi nyo, posibleng mangyari yan. For example, kahit meron ka man talagang 100 pesos dyan sa pitaka mo, sasabihin mo, wala akong pera. Yan na yung 100 pesos. So, may pera ka. Sabihin mo, para ma-change yan into positive or like abundance mindset. Kasi lacking mindset yan is scarcity mindset. Like, napaka-scarce ng resources, ganun. Which is, hindi totoo. Yung resources natin dito sa mundo ito is infinite. Napakaraming opportunities. Yung resources natin is unlimited. Kung niniwala kayo sa Diyos, ang kaya niyang ma-provide sa atin is unlimited. So, wag niyong bibigyan ng limit yung kayang ibigay sa atin ni Lord. Okay? So, dapat wag niyong sabihin na walang pera. Sabihin niyo para mas positive siya. Maybe, not for now, because may priority ka, ganun, na bilhin. Never nyo sabihin na wala kayong pera. Kasi wala talaga. As in, wala talaga. Zero talaga. So, i-change nyo na yan, mga beshi. Okay? Whatever you will say. So, whatever you will say is a form of prayer. Kasi, we are made into the image and likeness of God. And, because we are made out of God. So, meron din tayong capacity to make the things come true. Kasi si God, nag-mention lang siya ng isang word and it will come true. Like, let there be light. Nagkaroon ng light. So, ganun. If ano yung sasabihin niya nangyayari. So, we are made of the same image and likeness of God. So, meron din tayong sigurong capacity na whatever we say will also come true. Para siyang prayer. So, ingat-ingat kayo sa sasabihin niyo. So, sasabihin niyo, may pera ako, this amount. So, posibleng mangyari rin yan sa iyo because it's like a form of prayer na.
Sunscreen is from the Alba. It's so nice. Like, legit nice. Try nyo. So, ganun lang. Alam nyo ba kung i-share ko tong ganitong mindset sa mga kakilala ko, like, hindi sila makarelate. Like, they will, sinasabihan nila ako, or nag-iisip, tingin ko sa kanila, parang, ano bang iniisip ng babaeng ito? Bakit ganito na nga ito magsalita? Para silang, nagsasarcasm pag nakikinig sila sa ganitong mindset. Pero, di nila alam it works on me. Yung ganitong mindset. Like, marami nang nangyari sa akin na parang feeling ko napaka-imposibleng mangyari or ma-reach or yeah. Pero, na-achieve ko, girl. So, sa ganyang mindset. So, manifest lang tayo ng mga ganang bagay. Walang masama sa pag-change ng mindset into an abundance mindset, ganun. So, another one from the Alba, it's a spray. It's an aromatic spray serum. It hydrates and nourishes skin. This is my favorite. Like, magiging blooming ka or hydrated na yung face mo after using this. So, i-shake lang natin and i-spray sa mukha natin like this. Yan. Tapos, next thing is yung buhok ko because hindi ako nag-wash ng hair today. So, i-fix na lang natin. Tayin ko ng mga katsurbahan ko sa buhok. Like, ang gulo, guys. In our kulot era tayo ngayon, gamitin natin tong Keratin 10-in-1 hair elixir ng Lux Organics. Kulot era tayo ngayon eh. Wala tayong ribbon ngayon. Later na ako magpapariban pagkatapos ng beach gala ko. Char. Kasi nakakamatay ng buhok yung dagat. And I want to swim. So, hindi tayo makakapag-swimming pag naglilimit tayong ibabad yung buhok natin. Sayang naman na magparibad tapos maliligo ng dagat, like dead. Dead yung buhok natin afterwards. Dahil kulot era tayo ngayon, basahin natin yung tip ng buhok natin para magawa natin yung curly hair method natin. Oh my god, may nanonood pa ba dito sa vlog ko? Parang ilang buwan na akong hindi nag-upload, no? Sana naman mag-comment kayo dyan if you're still watching. And comment na rin if ano yung mga klase ng vlog na gusto niyo mapanood from me. Let's grow this YouTube channel together. Kasi sayang naman. So, ganun lang. Hindi ko ma-achieve yung mga, yung mga curly girl method na yarn. So, I'll do it in Monica's method na lang. Monica's method. So, let's do it in Monica's method. Para ma-fix lang siya, be. Kulot kasi itong buhok ko. Pero hindi ko ma-achieve yung mga curly girl method na yan na nasa TikTok na nakikita ko. Hindi ko alam how they do that. Let's just do it on our own. Yan, diba? Can you see it? Kulot, diba? Hindi ko alam kung paano i-maintain. Baka gusto niyo mag-comment ng yung reference na video kung paano ba gawin yung curly hair method na yan. Inom muna tayo ng matcha. Sarap. Matcha, you want? I love this mug. Christmas gift to ni Ju sa akin yung yung recruiter ko sa ProLife UK. Yeah! Kuha na kayo ng ProLife insurance. So, what's next? Okay. So, pagkatapos nun, lalagyan ko ng curl and define from Lux Organics. Again. Para medyo may curl tayo sa tip. Ano kayo mangyayari dito? Kasi dapat basa-basa itong buhok talaga eh, but hindi masyadong wet. So, let's
Try it this way, kung ano yung resulta niya, okay? Ganyan lang, squish nyo lang, crunch nyo lang. Ganito yung ginagawa ng iba eh. Tuwang-tuwa na ako dito sa ginagawa ko. At last, nakapag-vlog ulit, diba? Yan, cute. O, diba? Look at that. Meron na siyang curls. Hindi na siya ganun kabuhaghag, at least. Yan. Curly girl method yan. So, spray tayo ulit dito ng tubig. Ang hirap ng curl, guys. Pero, ito unique tayo Unique tayo ng mga features sa katawan. So, tanggapin natin. Tanggapin natin ang mga sarili natin para i-bless tayo, no? Tapos, lagyan ulit ng Lux Organics Curl Define. Yan. Ayan. Paano ba ito? Feeling ko kailangan ko lang bumili ng tripod. Low budget tayo eh. Low budget. Dapat high budget na tayo next video natin, di ba? Yan. Ganyan lang siya. Para naman, may curls. Curly and not so buhag-hag way. Ganun. So, ano nang nangyayari sa atin sa 2024? Okay lang ba tayo dyan? So, yun lang yung tips ko about sa, shifting your abundant, scarcity mindset to abundance mindset. Ganyan lang yung sekreto sa life, guys. If you want to become successful, or ma-enjoy nyo yung buhay, which is, yun naman talaga yung goal natin sa mundong ito. Ma-enjoy yung buhay natin. Maging happy lang. So, hindi natin need na sundin yung expectation ng mga tao sa atin. Yung sinasabi nila, do this and that. You should do this and that. You should marry this and that. You should not be friend with this and that. You shouldn't do that. So, wag nating sundin yun. Do what makes you happy. Yun lang naman talaga yung need natin dito sa world na to, diba? So, let's just seize every moment and be happy. Yun lang naman talaga yung importante. Just live your life and be happy, and as long as hindi ka nananakit ng ibang tao, yun lang naman talaga. Enjoy your life. Diba? So, hindi nakadepende sa ibang tao yung kasiyahan natin. Nakadepende yan sa atin mismo, sa utak natin. Ay, okay. I forgot to tell you another product after kong maglagay nung curl definer. Ito ay ang Hair Fix Curl Styling Milk. Ang daming product, no? Para lang kumulot. I mean, kulot naman yung buho ko, pero at least yung dissenting kulot lang. Ayun. Happy naman ako sa ginagawa ko. Happy naman ako sa career ko, sa buhay ko. So, hindi rin natin need na i-inculcate. Hindi natin need na, ano bang term nun? Need na, i-inculcate sa iba yung pinaniwalaan mong success mo or form mo ng success. For example, kung tingin mo yung successful ang isang tao if naging naging mayaman siya or naging CEO siya, ganon. If ganon yung pinaniniwalaan mong form ng success, that's for you, that's applicable for you. Pero kung para sa kanila, yung successful na sila sa buhay nila, yung nabibili na yung gusto nila, even though hindi sila leader ng isang company, even though ordinary employee ang isang tao, or kung ano yung job niya,
yung capacity niya to buy, kung para sa kanya successful na siya sa buhay niya at happy siya doon, yun yung successful para sa kanya. So hindi mo need na i-inculcate or i-assign sa isang tao yung form of success na gusto mo para sa iyo. Kasi para sila iba-iba tayo. So iba-iba tayo ng kasiyahan sa buhay. So kung para sa iyo masaya yan, go. Kung yan yung form of achievement na gusto mo para sa sarili mo, go. But hindi mo need na sa ibang tao na dapat ganyan ka rin. Katulad ko. No. Kung para sa iyo successful ka kasi nakapasa ka ng board exam or naging lawyer ka, that's great. Pero kung yung ibang tao, yung para sa kanila successful is they have their own time. They own their own time. They have business even though wala silang title na nakuha sa life nila. Or may freedom sila, masaya sila sa ginagawa nila, sa career na gusto nila. That's also great. Iba-iba tayo ng success sa buhay. So, wag nating sa iba, i-assign sa iba yung mga gusto nating gawin sa sarili nating buhay. Kasi iba sila, iba tayo, iba ako, iba ikaw. Iba-iba tayong lahat. Okay? Iba-iba tayo ng form of success as long as we are happy. Yun naman talaga. Okay? So, yun. And this vlog, yun lang yung skincare routine ko for today. Okay, natapos ko na ba tong mag-sunscreen pala sa D'Alba. Yep, sunscreen from D'Alba. I really love this as well. So, try nyo. I don't know if nalimutan ko ba or nalagay ko na to, pero ilagay na lang natin ulit. I think nalagay ko na, pero okay, mag-reapply na lang ako ulit because mainit ang araw. Actually, paiba-ibang ang init ng araw ngayon. Umuulan. Tapos umiinit. Weird. So, before we end this vlog, sana naman may natutunan kayo sa lacking mindset and scarcity mindset na shinare ko para sa inyo. Before that, we do our lipstick. Ito lang yung pang-bato natin eh. Wala tayong makeup eh. So, at least hindi tayo nang luspad. Hindi tayo namumutla, okay? So, see ya! Don't forget to subscribe if naligaw kayo dito sa channel ko, or comment if ano yung mga next topic na gusto nyong gawin ko dito sa vlog. So, yeah! See ya! Happy converting from scarcity to abundance mindset. So, see you mga ka-abundance!